Hi guys, Assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So pag-uusapan natin ngayon guys is yung about sa update ni BPI. So ngayon is pwede na tayo mag-open ng account or savings account sa BPI nang wala tayong ginagamit na ID. So hindi na daw required yung ID para magkaroon ng savings account or ATM card sa BPI. Napakagandang balita guys na hindi na required yung ID sa pagkuha ng savings account. Kasi dati kasi guys is hinahanapan tayo ng dalawang valid ID kasama yung ating PSA birth at saka yung billing address. So yan yung mga requirements dati ni BPI. So ngayon is hindi na kailangan ng ID kasi yan yung pinaka hinahanap talaga nila is yung ID natin, valid ID, government issued ID. So ngayon nag-announce sila na hindi na daw kailangan. So makakapag-open na tayo ng account. So napakalaking tulong nito guys, especially sa mga students. Kasi dati kasi nung estudyante pa ako is pina-open ako ng tatay ko ng BPI. So hinahanapan talaga ako ng 2 valid IDs. So hindi talaga ako naka-open ng account. So ngayon, so hindi na kailangan ng valid ID or kahit isang IDs, hindi na kailangan. So, malaking tulong talaga ito sa mga students na gustong mag-open ng kanilang savings account. So, dati kasi guys, ang hinahanap nila is yung mga billing address, yung PSA birth, and then yung ating 2 valid IDs. So, maraming requirements. So, ang tanong ngayon is, kailangan pa ba ng initial deposit? So, yes, kailangan pa rin ng initial deposit na 3,000 pag ATM card. So, ang tanong ngayon guys is paano tayo mag-apply? So, napakadali. Punta lang tayo sa pinakamalapit na BPI branch and then dalhin natin yung 3,000 pesos na initial deposit. So, don't worry guys, makukuha din natin yung 3,000 na yon. So, initial deposit lang natin para maka-open tayo ng ating BPI account. So, ang next na gagawin natin is maghintay tayo pag nakapunta na tayo dun sa BPI. And then pag okay na, maghintay tayo ng 3 weeks para makuha natin yung ating physical card or di kaya yung ating ATM card. So pag nakuha natin, mag-change PIN tayo and then that's the time na pwede na natin lagyan ng pera or pwede na tayo mag-transact, mag-send ng pera, magbayad ng bills. So para makabayad tayo, kailangan natin mag-apply ng online banking. So meron tayong tutorial niyan, hanapin nyo lang sa aking YouTube channel. So I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amr TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.